So yun, good morning mga katropa. Yun, meron tayong isang unit dito, 2.5T. So yung issue niya, ayan, mapapansin nyo, naka-check engine, nag-blink yung stop, tapos yung battery indicator nakalabas. Stop vehicle at the safe area, ganyan yung lumalabas. Kasi itong unit na ito mga katropa, kahapon nagpalit siya ng battery sa labas. Ayan, palit siya ng Amaron yung battery mga katropa. Palit siya ng Amaron. Ngayon okay naman, nag-start naman. Yun nga lang, nakailaw yung ating battery indicator, tapos lumalabas dito stop vehicle at safe area. Ayan, nakalagay mga katropa. So usually kapag may problema kami sa battery, pag may problema yung battery na ganito mga katropa, hindi naman lumalabas yan. Tapos check engine normal lumalabas, saka yung i-stop nagbi-blink. Kaya nga i-setting natin mga katropa. So ngayon yung i-setting ko na mga katropa, ito nga nakasaksak na yung ating DLC. Ayan, DLC connector. Tapos itong ano natin, walang supply, wala siyang supply. Ayan, no? Dapat yan nakailaw na yung ating BCM2. Ngayon akala ko ito yung may problema, yung BCM2 na to. So tinesting ko dun sa isang ginagawa ko mga katropa, sinaksak ko kahit na hindi naka-on, kahit hindi natin i-on yan, i-start yan, basta sinaksak natin yan, iilaw to. Kasi yung ating supply dito sa ating DLC is all time supply, yung 12 volt dito, yung number 16 all time, yan. So ayan nga mga katropa, walang power. So testingin natin dito sa ginawa kong sa ating special tools. Ito sa ating kumbaga DLC rin siya, yan, para hindi lang tayo mahirap magtusok-tusok mga katropa ng sa DLC, lalo na yung position, at di na natin tatanggalin. Ngayon isasaksak natin to para ma-testing natin kung may supply nga ba siya o wala. Ayan, dito yan, sasaksak natin ganyan. Tingnan natin kung nakasaksak ba ng tama. Okay, good. Ayan, saksak siya. Tapos ngayon pupunta tayo rito sa ating number 16. Ito si number 16, lagyan natin siya ng multimeter. Ayan, multimeter natin nakaset na sa ating 12 volt. Ayan, naka 12 volt na yung ating multimeter. So si positive needle nya lalagyan natin sa number 16. Ayan, tutusok natin. Tapos itong ground, sana itong ground kahit i-body ground natin yan, body ground dito na lang. Ayan, wala siyang 12 volt supply. Ayan, wala siyang 12 volt. Kahit dito natin ilagay yan sa number 4. Ayan, grounding kasi yung number 4 na yan, tsaka yung 5 ground niya. Walang 12 volt na dapat meron 12 volt yan. So kaya hindi tayo makakonect mga katropa. Ayan, wala siyang 12 volt supply yung ating DLC, kaya hindi na ilaw yung ating BCM2. Walang supply, kaya hindi tayo makakonect. Hindi natin siya i-reset mga katropa. Hindi natin siya ma-reset kahit i-connect natin. Ayan, wala. Dapat automatic nakailaw na to, may supply na yung ating BCM2. So yun yung problema dyan mga katropa, kasi pinalitan sa labas ng yan, ng battery. Sa labas nila pinalitan ng battery kahapon. Ayan, tapos lumabas. Gaya na sinabi ko, kung may problema sa battery at walang problema sa system, hindi naman lalabas tong battery indicator na yan. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. Nilipat ko rito mga katropa sa medyo maliwaliwanag para ma-check natin yung kanyang fuse box. So usually pag mga ganong issue, yung una natin pupuntahan sa fuse box muna mga katropa. Pwedeng merong fuse na putol or kung ano man yung, kasi nagpalit nga ng battery sa labas, baka medyo alam mo na nagkamali kaya may na damage na fuse, ganun. Siyempre walang supply si DLC,
So magagaling naman yung supply nun dito kasi nga live yun all the time yung DLC natin mga katropa. Kaya sinabi ko, tinesting ko yung DLC nung kabilang ginagawa ko, meron kahit na naka-off yung engine. Ito, naka-off o naka-on, walang supply yung DLC. So nilipat ko siya rito, checkin natin tong fuse box. Check natin yung fuse isa-isa mga katropa. So yun mga katropa, basic check muna tayo sa mga fuse para malaman natin kung may putol bago tayo pumunta sa iba mga katropa. So yung ginagawa ko, sineset ko lang sa continuity yung may sound para mabinig ko yung kung buo ba yung fuse. Check natin ano itong fuse. So isa-isa ko lang naman tutusukan ito mga katropa para sure ball lang tayo. Pag tumunog, ibig sabihin buo yung fuse mga katropa. Ito basic lang naman pag-check mga katropa para ma-check na rin natin lahat ng fuse natin. Halimbawa meron nga tayong isang hinahanap pero para ma-check lang natin yung mga fuse natin lahat mga katropa. Kung mayroong isang mga katropa na ay tumunog, so tingnan natin. Ito putol mga katropa, putol tong piece na to. So tingnan natin kung anong piece siya. Plus B, engine plus B 7.5 ampere. So kuha tayo ng 7.5 ampere. Yan, kuha muna ako ng 7.5 ampere mga tropa. Palitan natin to, tapos check natin uli yung DLC. So ito na mga tropa, nakakuha na ako ng 7.5 ampere. Lagay natin. Check natin. Yun, meron na. Ayun, checkin natin sa DLC natin. So ayun, checkin na natin yung DLC natin mga katropa. Hindi pa tayo naka-on. Saksak natin to kung magkakaroon na ng supply yung ating DLC. Ayan. So agad-agad meron na siyang supply mga katropa. Ayan o. Agad-agad may supply na siya. So pwede nang scan. So after natin mapalitan ng fuse, tapos nagkaroon na nga ng supply yung ating DLC, tapos nawala na yung battery indicator na naka-indicate dito sa ating cluster mga katropa. Nawala na rin si i-stop. So pwede na natin siyang i-setting yung ating i-stop mga katropa. Yan. Yan o, supply na o. Supply na yan o. Nawala na yung battery indicator. So ganun lang ka basic mga katropa. Pagka merong umi-start naman siya tapos nag-charging, so nakailaw yung battery, ibig sabihin meron lang kasi nga ito nagpalit ng battery. Hindi natin alam kung bakit pumutok yung fuse. Siyempre sa labas ginawa, hindi natin alam. Kaya dumating dito, pinapa-set up yung i-stop. So hindi natin ma-set up kasi nga yung DLC nya walang supply. So ngayon okay na, pwede na natin siyang i-setting mga katropa. So ito na, scan ko na mga katropa yung kanyang code EPS, battery voltage, tapos FBCM, loss communication with battery monitoring sensor. Kaya wala siyang communication kasi nga putok yung fuse mga katropa. Battery voltage, so circuit voltage below threshold. So mababa yung voltage niya mga katropa kasi nga meron siyang fuse na putol. Ngayon i-delete lang natin to
Ayan, after nating delete lang. So na-delete na natin mga katropa. Ngayon pupunta na tayo sa procedure ng pag-setting. So hindi na natin kailangan ng laptop. So itatabi na natin yung laptop natin mga katropa. Hindi na kailangan yan sa pag kasi na-delete na natin yung code. Yan. Sa pagse-setting naman, i-off lang natin yung engine, tapos automatic ko na sinasaksak yung seatbelt mga katropa para hindi na kasi kasama sa setting yan mga katropa. Ngayon, after nating ma-delete, siyempre di-disconnect natin to battery sensor. Tatanggalin natin yan. Yun. So hugutin natin. Ayaw. Tigas. Kaharang tong yan, kaharang tong cover. Ngayon, disconnect nyo muna yan. Disconnect natin tong negative. So magwa-wait lang tayo ng 10 minutes mga katropa. So ganun lang mga katropa, na-solve na natin yung battery indicator issue ni customer na nakailaw. So sa procedure ng pagsisetting, meron tayong video sa ating YouTube channel. Pasyalan nyo na lang mga katropa.